Ay, nako! Ang hirap i-align yan, man. Ba't mo kasi ginawa yan, Jam? Ano ba nangyayari sa'yo? Napaka-stupid. Ah! Good morning mga ka-Urgent Works. May panibago tayong project. Isang pedicab na pinaglalagyan ng pan-deliver na tubig. Tama ba? Stupid. So, ayun na nga. So, sa nagbigay nito, shoutout sa iyo, bro. Thank you. Ayan, may magagamit si Tatay Pedring. Kaya lang, 75 years old na si Tatay Pedring ay hindi niya na kaya magmaneho o pumadyak pa nito. Sabi niya, ibenta daw sa junk shop. Sabi ko, wag tayo. Bili lang tayo ng kapirasong tubo at steel matting. At pagkatapos ko makaping lahat, mayroon pa natira. So, tanggalin natin to. And then, inispat-ispat ko na nga pala yung mga flat bar na natatanggal at umiwalad na, pati yung mga kapirasong chassis. So, dahil luma na siya, so kailangan talagang i-double check natin para nang sa ganun, tumagal kay Tatay Piltring. Si Tatay Piltring pala nga mga boss ay isang nangangalakal at nangunguha ng mga scrap na pwedeng ibenta sa junk shop, no? So, yun yung kanyang hanap buhay dahil wala siyang trabaho, wala rin siyang pamilya. Although meron siyang mga kapatid, kaya lang siya ay nag-iisa sa buhay. Baga, hindi siya nag-asawa. So, ayun mga boss, dinugtong ko pala to 3 feet yung dinagdag ko. So, bago ko pinutol yon, sinukatan ko na siya ng 6 feet sakto. So, ayan, yung dinagdag kong tubo sa ilalim, chassis po yan. So ang kapal niyan mga boss ay 3/4 po yan dahil nga sinakto ko lang yung pera ni tatay. So, meron akong pinili na tubo na 2 mm yung kapal at di medya lang. So, sinakto ko lang doon sa baba at hininang ko na lang ng maayos. And then sa taas ng tubo na yan, 3/4 po yan mga boss. Sinuksok ko lang yung 3/4 sa 1/2 para may laban siya at maganda yung kanyang bundasyon. So nakita niyo naman yung chassis niya, may kurba pa, no? Pero hindi ko nga pala yan kinorba. Talagang nakita ko lang yan sa junk shop dahil naisip ko parang magagamit ko to. A few moments later. And then sa umaga, ginawa ko naman mga boss yung kanyang front wheel. So dito ako natagalan. Kaya hindi ko siya natapos ng isang araw mga boss dahil nga bukod sa naghanap pa tayo ng scrap, namimili pa tayo, sinasakto natin, inareglo ko pa yung mga pwedeng gamitin na sakto lang sa budget niya. So mahirap talaga to siya i-align mga boss. Kailangan kasi pag alin nito, nakakabit yung gulong. And then yung pinaka side wheel niya naman niya, inalign ko dyan, mabilis lang i-align yung side wheel. Mahirap lang yung front wheel talaga sa totoo lang. Kasi sa side wheel may pagkagayahan na ako. And then binaliktad ko na rin pala ito para na sa ganun yung mga ilalim na hindi ko na ispatan o nahinang na full wheel, ako full wheel natin. And then ibinalik ko naman ulit pati haya para nang sa ganun makita natin yung kanyang tayo kung hindi ba tabingi, no? So ayun, natanggal pa yung isang gulong. So disclaimer lang mga boss ha, hindi ko pa po yan talaga hinigpitan dahil na-align pa lang po siya. Saka ko na siya ihigpitan kapag na-align na ng maayos. So, hindi ko na napakita sa inyo mga boss kung paano ko nilagyan ng handle. So, doon sa nagbigay ng sidecar, ganun din yun din yung nagbigay sa kanya ng tubo na dimedya. Dimedya lang to mga boss, saktong-sakto sa kamay niya. And then yung kapal ng tubo is 1.5. So, tamang-tama lang talaga kay Tatay Pedring. Oh, ayun, ayos na, di ba? Hindi na siya pedicab. Kariton na siya na mahaba at marami siyang pwedeng ilagay ng mga scrap. Oh, ayos. Ganda. Pintura na lang kulang dyan mga boss. Kaya next time na lang daw. A few moments later. 888 ang panlaban sa mga butas na interior. Stupid. Ayan. So napansin niyo mga boss, yung rim niya butas, no? Ginawa natin ng paraan. Pati yung kanyang interior, butas din. So okay lang yan. Dahil wala tayong makita nga 2.20 by 2.125. O, di ba? Astig. So ginawa ko na lang siya ng paraan talaga dahil wala tayong makita nga interior na bago. Pero okay pa naman yung interior niya dahil hindi naman ganun kalaki ang butas. Kahit pahiwa yan, kaya yan sa 888 ko. Walang tatalo sa 888. So inalay natin yung kanyang interior para hindi maipit sa exterior bago natin ikabit sa kanyang gulong. Oh, di ba? Ayos na ayos.
So shoutout nga pala sa mga naniniwala kay Ergim Works mula conversion, painting at welding at kung ano-ano pa na gusto nyo. Ayan. Maraming salamat po. Yung video na to ay ginawa ko para sa mga gustong matuto or gustong mag-convert, nyo. So, payo ko lang sa inyo mga boss, tiwala lang sa sarili. Kung ano yung instinct nyo, kaya nyo yan gawin. Gawin nyo lang yung tama. Huwag lang yung masama. Alright. God bless everyone. Thank you, mga boss. Hold on a second, a loveless moment, yeah. Stay a minute, another minute.